So hello no, alam nyo ba, meron ako natuklasan no, dito sa mga internet patungkol sa mga tao dito sa mundong ito. No? So alam kong napapansin nyo ito at hindi nyo lang talaga alam kong alam nyo ito, hindi nyo lang napapansin. No? So alam nyo ba, ako hindi talaga ako masyadong or hindi ako babad sa internet. Aktibo lang ako sa internet pag may ipina-upload or may ina-upload akong mga video na mga importanteng mga video patungkol sa trabaho ko or patungkol sa preaching, no? So alam nyo ba, no? Ako hindi ako babad sa internet. Alam nyo ba dito sa Facebook, sa Instagram or sa mga TikTok. So itong mga application na ito, itong mga social media na ito is mga short videos ang ito. Ito pare-pareho lamang ito sila ng mga forma sa mga short videos, no. So alam nyo ba, no, nung sinubukan kong panoorin yung mga videos, no, sa TikTok at saka sa mga reels, no. Alam nyo ba, mayroon ako napapansin, no. So dito ako napapansin, no, na ganito pala ang tao ngayong panahon. Ibang-iba na sa mga tao noong unang panahon sa hindi pa nauuso talaga ang social media. Lalo na ngayon, mas lalo pang lumala. Akala ko hindi masyadong ganito. Ngunit nung nakita ko ito o natuklasan ko ito, mas nakita ko na mas malala pa pala kaysa sa inaasahan ko. Bakit? Dito sa mga social media, sa mga video, may napansin ako doon. No? So, mga likes, comments, and share, especially sa mga content creator na gumagawa ng mga videos na nakakatawa. Minsan yung mga bagay na walang kabuluhan, na binibigyan ng halaga. No? Doon ko nakikita kung gaano kalibo-libo ang mga likes at saka mga share. Umabot pa na, meron pa nga ako napapansin doon no, na 28,000 share ng kanilang video. So, kung 28,000 ang nakashare no ng mga tao na yon, so sa bawat tao, mayroong ilang friends, 500 lang friends lang. So, million of views ang magigain ng video na yon. No, so doon ko nakikita, mayroon ako nakikita doon na umabot ng 47.2 million views. At yung iba naman may 5 million, 1.4 million, or depende po. So dito ko nakikita, no? Tapos yung mga likes, dito ko nakakita. Ganito na pala ang tao ngayon. Isipin mo, ang tao ngayon, mas binibigyan na ng halaga at full of attention ang mga bagay na nag-i-entertain sa kanila. At dahil dito, alam ko na pag dito ka naaaliw, mahihirapan ka maaaliw sa paglilingkod sa Panginoon. Yung puso at isip mo dito na mabaling at malalayo sa Panginoon. Dito ko napansin millions of people na nanonood nito. Tapos yung may mga taong nakikinig sa mga salita ng Panginoon ang siyang dahilan na sana ay sila ay maligtas kukunti lamang. May mga 30, 28, 20, ilan lamang. Unlike doon sa mga video na siyang dahilan na i-entertain sila, siyang dahilan naliligaw sila. Alam nyo ba, ang ganitong klaseng mga video, ito ay bunga sa kapangyarihan ni Satanas. Ang entertainment industry. Every time na binibigyan mo ng halaga, halos araw-araw, minuto-minuto, oras-oras, lagi kang nakaharap sa cellphone, nanonood at naaaliw sa mga video na nakikita mo dito. Alam mo ba or hindi mo ba napapansin na bawat oras or minuto na mawawala sa iyo dahil yung isip at puso mo na baling dyan sa pagbigay mo ng halaga sa mga pulatin, napapalayo ka sa Panginoon. Maraming mga Kristiyano na nagsasabi na sila ay naglilingkod sa Panginoon ngunit addicted sa mga social media. Aktibo sa panonood ng mga ganito. Kasi lalo na sa panahon ngayon na internet na ang siyang kumikilos sa mundong ito. Siyang nagdadala sa mundong ito. Tatanggalin mo ito, maraming mga tao mababaliw. So sa daling salita, maraming mga tao nalalayo sa Panginoon dahil sa mga videos na napapanood sa mga social media. Hindi ko noon ito napapansin kasi nga hindi ko inaakala na ganito pala kalala. No, isipin mo, no, na ang buhay ng tao doon nila pinupokus
yung buong oras sa mga social media. So maraming mga bata ngayon na nagiging tamad na at hindi na mautusan sa bahay. Marami ring mga tao no na malayo na sa kanilang isip dahil nga natutuwa at naaaliw sa mga videos. Isipin mo dyan pa lang sa mga bagay na yan, marami ka na nakakaligtaan ng mga trabaho sa inyong bahay. Paano mo pa kaya papaglingkuran ng Panginoon kung ganito ang nangyayari sa iyong sarili? Alam nyo ba, itong mga content creator na ito ay mga propeta ni Satanas. Alam nyo ba, ang itong mga content creator na ito ay mayroon ding mga problema. Alam nyo ba kung ano yung mga problema nila? Hindi pira ang problema nila. Ang problema nila, kung ano na naman ang content or videos na gagawin nila pagkatapos niyan or susunod. Ano na naman? Yun ang pinoproblema nila. So, hindi nila pinoproblema ang kanilang sarili for Christ. Hindi nila pinoproblema kung paano nila paglingkuran ng Panginoon at kalulugdan sila ng Diyos. Hindi nila pinoproblema yon. Ang pinoproblema nila kung ano na naman ang content na kanilang gagawin to entertain people upang maaliw ang mga tao. Isa itong bagay na panlililinang na hindi nyo napapansin. Gumagawa sila ng mga content na mga nakakatawa upang ang buong atensyon at isip at puso nyo mabaling dito at malayo sa Panginoon. Ito ay bunga ni Satanas, ng kapangyarihan ni Satanas, upang ang isip at puso nyo dito na sa mga video na ito, wala na sa Diyos. Wala na sa Diyos, at dahil dito maraming mga tao napapalayo sa Diyos. Huwag niyo pong hayaan na mangyayari ito sa ating sarili, dahil dito sa mundong ito tayo ay lumilipas lamang. May katapusan at may kamatayan. Itong mga bagay na ito, distraction sa atin ito, mga pasanin sa ating sarili upang tayo ay mabibigatan at hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay mga kapangyarihan o bunga ng kapangyarihan ni Satanas to destroy and to kill you and to deceive you. Ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung nasaan ang patay, nandoon nakapundok ang mga agila. Ang mga agila, ang mga tao. Yung patay, yun yung mga bagay na siyang dahilan ang mga tao naliligaw. Doon nakatumbok sa mga social media. Doon nakapundok. Na siyang dahilan ang mga tao na papalayo sa Panginoon at nagpo-focus sa mga bagay walang kabuluhan. Binibigyan nila ng full of attention ang mga bagay sa mundong ito na siyang ikinakaaliw nila, na siyang dahilan na hindi nila napapansin ang kanilang puso at isip na papalayo sa Panginoon, at doon na nila na baling ang full of attention sa mga bagay na siyang dahilan nililinlang na sila. No, so wag sana itong mangyari sa atin. Pagsikapan po natin na makawala tayo sa pagkaalipin sa ganitong klaseng kasalanan, kasi pag ang kamatayan surprising darating sa atin, hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito yung napapansin ko noong pinasok ko ang mga ganito, yung tinitignan ko. Hindi talaga ako masyadong babad o hindi talaga ako babad sa mga internet. May pinapanood lang ako dyan ng mga balita or importante. Pagkatapos niyan log out. Yung pinasok ko lang at doon, yun ang napapansin ko. So mag-ingat po tayong lahat, kasi sa lahat ng dako, patibong, maraming patibong na siyang dahilan upang ikaw ay makuha sa bitag ni Satanas. No, so pagsikapan natin na paglingkuran ng Panginoon as long as there is life sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hanggang dito na lang.